First time nyo ba na mag-a-apply sa PhilHealth? Tuturo ko ngayon sa inyo kung paano tayo magre-register at makakakuha ng PhilHealth ID. Tuturo ko sa inyo yan step by step. Ang PhilHealth ay nag-o-offer ngayon ng pre-laboratory test, pre-cancer screening test at higit sa lahat, pre-medicine. Para po yan sa mga high blood at mga may diabetes. Imagine, 75 na gamot po ang ipamimigay nila na libre. So, step number 1, kailangan prepare natin ang ating mga requirements. So, para sa mga first time, kasi ito ang kadalasan na nire-require. So, unang-una, ang PhilHealth Member Registration Form o yung form na pipilapan nyo na para isubmit sa PhilHealth. Yan po yung tinatawag na PMRF. Okay, susunod, kailangan ng valid ID. Pwede rin po ang birth certificate, ang passport, ang driver's license, national ID, voter's ID, at any other government-issued IDs. Okay, so susunod, 1x1 ID picture. Ito optional na po ito ngayon dahil meron na tayong PVC na plastic. So normally, kukunan lang kayo ng biometrics, kaya hindi nyo na kailangan. Pero hindi pa po lahat naka-biometrics ngayon. Kaya paniguro, magdala na rin kayo ng isang 1x1 na picture ID. So, step number 2, pumili na kayo kung anong paraan ang gusto nyong gawin para makapag-register sa PhilHealth. Okay, meron tayong tatlong paraan. Pwede tayong mag-walk-in sa registration. Ibig sabihin, pupunta tayo sa branch, manghihingi tayo ng PMRF, yung nabanggit natin kanina, at pipila pa natin and then isasubmit lang natin sa kanila. Number 2, pwede tayong mag-online registration. So, papasok tayo sa website ng PhilHealth at yan ang ituturo ko sa inyo step by step mamaya sa dulo ng video. And number 3, true employer. Kung kayo naman ay first time na magkakatrabaho at may employer, pwede rin pong sila ang mag-submit ng PMRF para sa inyo. So, ang mga additional requirements, dahil iba-iba po tayo ng category, no? So, kung kayo ay isang employed, ang employer, pwede silang mag-submit ng inyong PMRF. Number 2, kung self-employed naman o kaya ay voluntary member, kayo po mismo ang kukuha ng PMRF form. Pwede nyo po yung i-download mula sa website o kaya pumunta kayo sa mga branches ng PhilHealth at manghingi ng form and then kayo po ang magsasubmit. Sa number 3, yung mga sponsor naman po, kailangan po ng certificate o kaya ay endorsement mula sa LGU o DSWD. Sila po yung mga PWD, mga solo parents. And number 4, mga senior citizen. Kailangan din po ng birth certificate saka senior citizens ID. Pero sa ngayon po, yung number 3 saka yung number 4, kailangan lang po yan para mabigyan po sila ng PhilHealth ID. Okay, pero wala na po silang contribution, wala na po silang gagawin, kundi i-issuehan lang po sila ng ID. Dahil automatic po silang member ng PhilHealth. So, paano tayo magre-register online? Ituturo ko sa inyo yan step by step. Note lang po, sa ngayon, wala pa pong app na available para sa PhilHealth. Ibig sabihin, hindi nyo siya mag-download mula sa Google Play. Pero pwede nyo po siyang makita ang ibang mga details sa egov.ph app. Okay? Doon makikita nyo po yung iba. Pero ang gagawin po natin ay magre-register po tayo via website. So, unang-una natin gagawin mula sa ating browser ng ating phone, search nyo lang ang PhilHealth, kamukha niyang nasa araw. And then yung unang-unang lalabas na PhilHealth, i-click nyo lang po yan, yung kulay pula na yan. And then, papasok na kayo ngayon sa website ng PhilHealth. Click nyo lang yung online services, yan pong nasa araw na yan. And then, lalabas na itong member portal. Click nyo lang po yung register or log in. And then, now, click PhilHealth member registration, yan pong nasa ilalim. Click nyo lang din po yan. And then, dito, mag-e-enter na kayo ng inyong email address at saka ng CAPTCHA. Yan pong nasa block na yan, isusulat nyo lang po uli yan dito sa ilalim. And then, bibigyan na kayo ngayon ng activation link mula sa inyong email. And then, bubuksan nyo ang inyong email at doon nyo makikita yung click here. Yan po nasa araw na yan. Yan po yung i-click nyo. Okay, so pag kinlik nyo na yan,
bibigyan na po kayo ng bagong PhilHealth member registration form. Ito na po yung pipilapan nyo, okay? So, more on personal details lang naman po yan, kaya hanggat maaari, huwag kayo mag-iiwan ng blanco. Okay, so personal details. Pilapan nyo lang po yan, kamukha ng inyong last name, first name, nationality, place of birth, more on personal po. And susunod po yung inyong contact details, permanent address, saka mailing address. And then susunod, yun naman, preferred consulta provider. Ang consulta provider ay ito po yung pre-checkup, pre-laboratories, and pre-medicine na makikita nyo po sa mga public hospitals at sa mga clinics na malapit dyan sa inyong lugar. So nakikita nyo po yung araw nakalagay sa search. So pwede nyo pong piliin o hanapin ang malapit sa inyo na mga consulta providers. At meron na rin po tayong video niyan para sa inyong informasyon. Yung consulta provider o consulta package, yan po yung second to the last na ni-release ng PhilHealth. So wala pa po dyan yung libreng gamot. So may video po tayo niyan. At lately, ito po meron na pong 20,000 pesos na libreng gamot. Okay, so kung gusto nyo mapanood yan, andun po yung mga details. At anytime, pwede nyo panoorin. So susunod naman po ay dependents details. Kung kayo po ay single, pwede nyo pong lampasan yan, leave it blank. Susunod po ay ang upload member documents. Dito na po yung mga documents na hinihingi ng PhilHealth na po pwede nyong i-upload. Kamukha ng proof of income, kung meron kayong payslip, mga ID, mga certificate, yung inyong birth certificate or passport, yung inyong marriage certificate kung married po kayo, at yung iba pang mga hinihingi kamukha po ng mga IDs. Okay, dyan nyo po i-upload lahat yan. So, pagkatapos po nung makikita nyo rito kung ano yung mga na-i-upload nyo na mga documents, and then sa ilalim yan, makikita nyo na yung submit registration. And then after that, pag nasabi nyo na, and then once approved, ang PhilHealth po mismo ang magpapadala sa inyo ng email, dun ulit yung kung saan siya nagpadala kanina na message kung saan nyo i-click yung kanilang link. So the same sender, doon nyo naman makikita ngayon ang inyong PhilHealth ID number. Okay? At kung may mga questions pa sila, doon din po i-send sa inyo na may nais silang i-clarify tungkol sa inyong application. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.